Hi, good morning. Okay. So, i-share ko lang muna yung link mga kapatid ha. Wait lang. Napin ko lang yung live. Kalat ko ang link sa Kunin ko bawat lang PC yung link. kapag pinag-uwi ay Ako na, kalat ko. Brother Cap J, ako nang mag-share ng link. Tuloy-tuloy ka na. Tatay kalat ko yung link kahit kalat ko. Oo. Po captain sa may Joey. Ayan. Lang ha. Okay. Ayan. So, isang mapagpalang gabi po sa bawat isa sa atin. Kap, malinaw po ako, Kap. Malinaw. Okay lang po. 10-4, malinaw. Isang mapagpalang gabi po sa bawat isa. Apo, mga kaibigan, muli, naririto po ang programa ng Council of Marsaya, ng Rangers of God. At ako nga po pala si Brother Joey Sulayaw, ayan po, at kaisa po ng tinatawag na Rangers of God, ano po, sa pamamalakayan na salita ng ating Panginoon. At maraming salamat po, siyempre unang-una sa ating Panginoong Jesucristo, sa pagkakataong ito na maipapahayag po ang kanyang mga salita. At gayon din po, siyempre, sa ating pinakatatay, ano po, na si Captain Cal. Ayan, maraming salamat na nagpapatuloy ang ganitong gawain dahil sa kanyang patuloy na pagsuporta, ano po. So maraming salamat sa lahat at gayon din po, bago tayo mag-umpisa, tayo po ay manalangin. Sabayan niyo po ako mga kapatid. O dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, Panginoon, muli kami po ay naririto upang makinig ng iyong mga salita ang bawat isa, Panginoon Lord God. Gamitin mo nawa ang iyong lingkod, Panginoon, upang maipahayag ang iyong mga salita na matiwasay, Panginoon Lord God. At ito po ang magsilbing gabay sa pang-araw-araw nila pamumuhay, Panginoon Lord God, na ilagay mo ang iyong mga salita sa aking mga labi, Panginoon, na siyang ang katwiran mo ang siyang mamawatawi sa aking mga bibig, Panginoon Lord God. Ilagay mo ako sa iyong likuran, Panginoon, at ikaw po ang manguna sa gawain ito, Panginoon Lord God. Maraming salamat po, Panginoon. Patuloy niyo pong pagpalain ang ganitong programa, Panginoon Lord God. At nawa, Panginoon, na ikaw po ang kumilos sa aming kalagitnaan, Panginoon Lord God. Maraming salamat po, O Diyos. Kami po ay nagbabalik ng papuri at pasasalamat, Panginoon, at pagdadakila sa iyong banal na pangalan. In Jesus we pray. Amen. Amen. Ayan. Praise God. So, mga kapatid, hindi lingkod ang kaalaman na atin pong paksa. Ito po ay pinamagatang ang pag-uugaling Kristiyano. Ayan. So ano ba ang pag-uugaling Kristiyano, mga kapatid? Alam naman po natin pag sinabing ugali, no? Siyempre, mayroong mga pagkakaiba, although na iisa ang tumawag sa atin, mga kapatid. Iisang Panginoon ang tumawag sa atin, no? At lahat tayo ay nagsasabing tayo mga Christian, Jesus followers, ika nga. Pero nagkakaiba-iba rin ang ating mga pag-uugali. Now, dapat nga ba talaga na ang mga Kristiyano ay magkakaiba-iba ng pag-uugali? Or dapat ay maging iisa lamang sa ating Panginoong Jesucristo base sa iisang pananampalataya, no? Ayan, so magkakapatid sa pananampalataya. So introhan po natin, mga kapatid, no? Minsan ba sa ating buhay, no? Minsan ba sa ating buhay bilang Kristiyano, nadadala pa rin ba natin ang dati nating pamumuhay noong wala pa tayo sa Panginoon? So ano ba itong mga dati nating pamumuhay? Katulad ng katigasan ng ulo, no? Alipin ng sariling damdamin at lahat ng uri ng kalayawan. Yan. So masamang isipan or pag-iisip, pagkainggit, pride of life. Ano pa? Galit sa mga taong may galit din sa kanya. No? So ito bang mga ito ay nadadala pa rin ba natin bilang Kristiyano na dapat sana ay hindi na. Dapat sana ay naiwan na natin, no? Kasi nga kung tayo tinawag ng ating Panginoon, wala na tayo sa old nature natin eh. Ika nga tayo ay na-born again na. Hindi lamang bautismo sa tubig, kundi bautismo sa apoy at sa espiritu. Ibig sabihin, binago na tayo at binihisan na tayo ng ating Panginoon. Magandang gabi kay Tons. Yan. So mga kapatid, kaya hindi lang dapat
mga bibig, no, at dila natin ang binabantayan natin tulad sa sinasabi sa Proverbs chapter 21 verse 23. No, na sinasabi doon, whoso keepeth his mouth and his tongue keepeth his soul from troubles. O nag-iingat ng kaniyang kaluluwa mula sa kabagabagan. No? Ika nga, ito yung pagpipigil natin sa ating sarili, sa ating pananalita. Kaya dapat binabantayan din naman natin ang ating puso. Hindi lang pala dapat ang bibig at dila ang ating binabantayan. Kasi ang sinasabi sa Proverbs, guard your lips. No? Guard your lips. Pero ang sinasabi ko din naman, guard your heart, no? And your emotion. Okay? So hindi lang yung pananalita at hindi lang ang dila ang dapat natin binabantayan. Dapat binabantayan din naman natin ang ating puso, ang feelings o emosyon. Dahil kung minsan, mas pinipili mo na lamang ang manahimik at huwag nang magsalita. Ngunit masama ang sinisigaw ng iyong emosyon o ng iyong nararamdaman sa iyong kapwa. Mali po yan. No? Kung nag-iingat ka nga sa iyong pananalita na hindi mo mapagwikaan ng hindi maganda ang iyong kapwa, pero kamusta naman ang iyong puso? Kamusta naman yung iyong damdamin o yung iyong feelings? Baka mamaya hindi ka nagkakaroon ka ng hindi magandang feelings sa iyong kapwa, no? Na ang sinisigaw ng iyong emosyon ay pangungutya sa iyong kapwa or pang-aalipusta or pang-down or doon na hindi mo binubuka ang iyong mga labi para ito'y direktang sabihin sa kanya. Mali po yun. Hindi rin po ganun ang pag-uugaling Kristiyano. Kaya nga tayo, hindi lamang tayo naging sa pamamagitan ng panlabas na kaanyuan, no? Kundi maging holy din naman tayo sa ating kaloob-looban, no? Inside out. Ibig sabihin, mula sa kaloob-looban palabas, no? Tayo po ay lumalakad sa kabanalan. Kaya hindi mainam na hindi ka nga nagsasalita ng na masasama, pero kamusta ang iyong puso, kamusta ang iyong nararamdaman. So doon pumapasok yung tinatawag na pride of life. Kapag may mga ganun pa tayong nararamdaman, dapat kapag tayo po ay na born again, dapat sinusuko na natin ang lahat sa ating Panginoon, nakikipag-covenant tayo sa Kanya, nakikipag-usap tayo sa Kanya, surrender, no? Ang pagtaas ng kamay sa ating Panginoon means surrender. Sinusurrender natin sa Kanya ang lahat na meron tayo, no? Kaya mga kapatid, isa po sa napakahalagang tatalakayin natin, ito po ay ang patungkol sa pag-uugali ng isang Kristiyano. Kung ating ang babasahin ang sinasabi ng Biblia sa mga sulat ni Apostle Paul, ay ganito po ang sinasabi. No? Sa Philippians chapter 1 verse 27 hanggang 30. Sa lahat po ng mga nagno-notes dyan, may mga Bible, paki-open po sa Philippians chapter 1 verse 27 to 30. Ang sinasabi doon, ang inyo lamang pamumuhay ay maging karapat-dapat sa Ebanghelyo ni Kristo. O kita mo na? Sinabi doon, ang inyo lamang pamumuhay ay maging karapat-dapat sa Ebanghelyo ni Kristo upang maging ako ay dumating at kayo'y makita o wala man sa harap ninyo ay mabalitaan ko ang inyong kalagayan na kayo'y matitibay sa isang espiritu, na kayo'y mga kaisa ng kaluluwa na nangagsisikap sa pananampalataya sa Ebanghelyo. Yun po yung sulat ni Apostle Paul. Pero take note si Apostle Paul nakapreso dito, nakakulong si Apostle Paul dito. Hindi lang siya basta nakapreso, kundi nakakadena din siya dito. No? May bilog na mabigat. Kaya hindi maganda ang kanya naging pamumuhay sa loob ng presuhan. Pero inari niya itong blessing para sa kanya dahil sa although na siya ay nakakulong, continuous yung kanyang pagsusulat, no, na magandang balita. Tuloy, at sa anuman ay huwag kayong mga takot sa mga kaaway na ito sa kanila ay malinaw na tanda ng kapahamakan, datapwat tanda ng inyong pagkaligtas, at ito'y mula sa Diyos. Sapagkat sa inyo'y ipinagkaloob ng anak kay Kristo, hindi lamang upang manampalataya sa Kanya,
kundi upang magtiis din naman alang-alang sa kanya. Ginawa ba ito ni Apostle Paul? Yes. Kasi yung sinusulat niya ito at siya po ay nasa presuhan, nasa kulungan siya, talagang pinagtiisan ni Apostle Paul ang lahat, no? Sacrifice niya. So doon nakikita yung pagtitiis, alang-alang sa ebanghelyo ni Kristo, alang-alang doon sa magandang balita na kanyang maipahayag ito. Yamang taglay ninyo ang pagkikipagbunok na inyong nakita rin sa akin. O yan. At ngayon nababalitaan ninyong taglay ko. O yan yung pakikipagbuno, yung pakikipagsapalaran. Kasi ang talagang mortal nating kaaway, itong flesh, no? Itong sarili natin. Ito yung mortal nating kalaban. Dahil kapag lumakad ka sa pita ng laman, impas ka, tapos ka, no? Finish ka. Kasi nga, kapag ang tao lumakad sa pita ng laman, pinapatay nito ang espiritu. Dapat kung ang tao ay lumalakad sa espiritu, pinapatay nito ang pita ng laman. Kaya tayo bilang mananampalataya ay lumakad naman tayo sa espiritu at huwag sa pita ng laman. Ayan. So, nasa intro pa lang po ako mga kapatid. Medyo mahaba-haba, no? So, alam niyo ba na nakakulong dito si Paul sa Roma habang isinusulat niya ang patungkol sa dapat na taglaging pag-uugali ng Kristiyano? O sa Roma siya nakakulong dito eh. Kaya nga sinabi ito ni Pablo habang hindi siya nakakatiyak na makabisita sa Pilipos. No? Ano yan ni Apostle Paul? Makabalik man ako sa inyong piling o hindi. O ha? Take note. Makabalik man ako sa inyong piling o hindi, makakatiyak pa rin akong kayo'y naninindigan sa iisang diwa at sama-samang ipinaglalaban ang pananampalataya sa magandang balita. Oh, no? Ibig sabihin, nandoon yung pag-asa. Umaasa si Paul na sinusunod ng kanyang mga tinuturuan, ng kanyang pinapasahan ng mga sulat, no, doon sa mga taga-Pilipos, na gagawin nila ang pagtitiis, kalakip ng pagtitiis ni Apostle Paul. No? Ibig sabihin talaga nakikipagsapalaran sila, nakikipagbunok sila. Alang-alang sa salita ng ating Panginoon na ipinangaral ni Apostle Paul sa mga taga-Pilipos. Kaya anumang hindi inaasahang pangyayari, kabiguan o kahirapan ang ating maranasan, dapat tayong tumugon na taglay ang pag-uugaling gaya ng kay Kristo. No? At dapat tayong matibay na manindigan at magkibaka para sa ating pananampalataya. Kaya muli, naisulat po ito ni Apostle Paul. Ang Pilipos, Kapitulo 2, versikulo 5. Naway magkaroon kayo ng kaisipan na tulad kay Kristo Jesus. O, kita mo na? Ano ang sinabi doon? Naway magkaroon kayo ng kaisipan na katulad kay Kristo Jesus. Ibig sabihin, kailangan pala talaga nating maging katulad ng ating Panginoon. Ang ipinapakita ni Apostle Paul, ang kaniyang paghihimok sa tao tungo sa Efeso, Kapitulo 5, versikulo 1, na sinabing, kayo nga'y magsitulad sa Diyos. O, kita mo na? Sinabi doon, kayo nga'y magsitulad sa Diyos, na gaya ng mga anak na minamahal. Kaya nga kung sa pag-uugaling Kristiyano, ang pagbabatayan, tunaran natin ang modelo ng pag-uugali na ipinakita ni Kristo, no? At maging maliwanag sa refleksyon ng Panginoon. No? Sinasabi din niya sa Mateo Kapitulo 5, versikulo 16. Okay? Na sinabi doon, lumiwanag na gayon ang inyong ilaw sa harap ng mga tao. O, ito na. Upang makita nila ang inyong mabubuting gawa. O kita mo na, meron dito tinatawag na mabubuting gawa at kanilang luwalhatiin ang inyong Ama na nasa langit. Ibig sabihin, tayo yung nagiging witness, no? Sa pamamagitan ng ipinapakita natin as a Christian. Tayo po yung nagiging witness sa lahat na meron akong Lord na sinasampalatayanan. Meron akong Panginoon na sinusunod sa aking buhay. Kaya naging ganito ang aking pamumuhay. Naging ilaw tayo ng sanlibutan. Why? Because Jesus is the light of the world. No? Si Jesus Christ ang ilaw ng sanlibutan. At kung nasa atin si Jesus, tayo din naman ay magiging ilaw ng sanlibutan. Amen? Kaya po mga kapatid,
Ang pag-uugaling Kristiyano ay hindi madilim. Ang ugaling Kristiyano, ang pag-uugaling Kristiyano ay nagliliwanag. No? Yung bang tipong kapag may nakita kang isang tao na malungkot, down na down siya, hopeless na siya, nawawala na siya ng pag-asa, no? Kapag nakita mo yung tao na yun na nagiging madilim ang kanyang buhay, ikaw na liwanag, sasakupin mo ang kadiliman, no? Para pagliwanagin ang kanyang buhay. Ikaw yung nagsisilbing ilaw ng kanyang buhay na madilim, no? Kasi nga ang sinasabi dito, maging katulad din naman tayo ng Diyos, ang sinabi ni Apostle Paul, no? Na kung ang Diyos ay liwanag na sanlibutan, maging liwanag din naman tayo. Na nakikitulad tayo sa kung ano ang kaisipan ng ating Panginoong Jesucristo, kung paano niya iniibig ang sangkatauhan. Dapat maging ganun din dapat tayo, na mangibabaw ang ating pag-ibig o ang ating pag-iibigan. Praise the Lord. So, alam niyo ba mga kapatid, no? Alam niyo ba na isa sa mga pangunahing dahilan dito ilagay na natin sa body. Alam niyo ba na isa sa mga pangunahing dahilan, no? Kung bakit maraming mga nangapapahamak at hindi nakaabot sa kaligtasan dahil po yan sa masasamang ugali o pag-uugali ng tao. Kaya maraming mga nangapapahamak Maraming mga hindi nakaabot sa kaligtasan dahil sa masasamang ugali ng tao. No? Yung mga bad habit ng tao. Kasama na dito yung hindi pananampalataya sa Panginoon, kasama dito yung hindi paniniwala sa salita ng Panginoon. Ugali ng tao yan, pride yan Di ba? Kaya marami ang mga nangapahamak. Kaya nga isa sa mga dahilan kung bakit nilipol ng Diyos ang tao na mababasa natin sa Genesis Kapitulo 6, versikulo 6. Kung babasahin niyo doon, no? Nilipol ng Diyos ang tao sapagkat nakita niya na naging pasama ng pasama ang tao. At ganun din sa Sodom at Gomorrah. Nilipol din niya ng Panginoon sa pamamagitan ng apoy at sa Genesis 6:6 sa pamamagitan ng tubig baha. Kaya mayroong dalawang uri ng pagkalipol sa mga tao. O tatlo, maging sa salot din. No? Kaya mga kapatid, ayaw na ayaw talaga ng Panginoon na ang ugali ng tao ay masama. Galit siya sa masama. No? Sa gawang masama, pero iniibig niya ang tao. Ibig sabihin, kinamumuhian niya ang kasalanan, ngunit iniibig niya ang makasalanan. Kaya nga, sinabi doon, hain at handog ay hindi mo ibig, datapat isang katawan ang iyong inihanda sa akin. Yun ang pag-ibig ng ating Panginoon. Praise the Lord. Mga kapatid, maging sa Sodom at Gomorrah, no? Sapagkat ang ugali ng tao ay naging masahol pa sa hayop. Bakit naging masahol pa sa mga hayop ang ugali ng tao sa kapanahunan ni Noah? Dahil how many years nangaral si Noah na makinig kayo dahil ganito ang sinasabi ng Panginoon na ang sino mang maniwala sa akin ay maliligtas sapagkat ang kapahayagan ng Panginoon ay ibinigay kay Noah. Na siyang ipinapahayag nino, ito parang inaano lang natin, no? Binibigyan lang natin ng kaunawaan, no? So, nangaral doon si Noah kung ano ang sinabi ng Diyos kay Noah, yun din ang sinasabi niya sa mga tao na magkakaroon ng malaking pagbaha, pag-ulan, 40 days and 40 nights, walang tigil na pag-ulan, at lilipulin ng mga tao na hindi maniniwala sa salita ng Panginoon. Ano ang ginawa ng mga tao? Pinagtawanan siya. No, pinagtawanan si Noah at sinabihan na nasisiraan ng ulo. Na siyang nararanasan natin ngayon. O bilang nagpapahayag na salita ng Panginoon, ang daming beses ko naranasan niya na sinasabihan na nasisiraan ka ng ulo. Kaya sabi ng Panginoon, kukutyain kayo ng mga tao na sanlibutan. Tatawagin kayo mga nasisiraan ng ulo dahil maging ako din naman ay sinabihan na nasisiraan ng ulo at may sapi. O sinabihan ng Panginoong Jesucristo na siya ay may sapi ng demonyo. Diba? Nasa namang ating nararanasan ngayon. Kaya mga kapatid, yung sa panahon na yon, si Noah, talagang walang nakinig sa kanyang mga tao. Na sinasabi, oy Noah, nasisiraan ka na ng ulo. Tirik na tirik ang araw. Sasabihin mo, uulan?
Tapos gagawa ka ng arko sa taas pa ng bundok? Bakit hindi sa malapit sa dagat? Oh, matalino ang Diyos eh. Ang purpose ng Diyos kaya sa taas yan ng bundok pinagawa ng arko dahil nandoon ang lahat ng mga materyales na gagamitin niya tulad ng mga puno na gopher. Kaya nga ang barko, ang arko ni Noah, yari yan sa punong gopher na tinatawag. Oh. Kaya paano naging masahol pa sa hayop ang mga tao? Bakit? Dahil ang mga tao na binigyan ng Diyos ng kaunawaan na mabuti at na masama ay hindi man lamang nakinig sa ating Panginoon. Datapot ang mga hayop, nung sinabi ng Panginoon, sige, wala naman naniniwala sa iyo, Noah. Tawagin mo na lang ang mga hayop at sila na lang ang papasukin mo sa arko. Oh, ay di ginawa ni Noah, tinawag niya ang lahat ng uri ng mga hayop, pinapasok sa arko. Isang tawag lang ni Noah, sumunod ang mga hayop. O hindi ba mas masahol ang tao kaysa sa hayop? Mabuti pa ang hayop sumusunod. Ang tao matigas ang ulo. Yan ang ugali ng mga tao sa panahon natin ngayon. Pasensya na mga kaibigan, hindi po natin ibibaby, no, sa gabing ito. Medyo may impact para sa atin. Praise God. Kaya mga kapatid, hindi ganon ang nais ng ating Panginoon. Na sa pamamagitan ng ating pag-uugali, hindi maganda pag-uugali ay magiging sanhi ng kapahamakan ng tao, no? Niayaw na nilang, isa pa sa mga dahilan kung bakit naging mas masahol pa ang tao kaysa sa hayop. Niayaw na nilang sumiping sa kanilang mga asawang lalaki at babae, no? Kundi ang nakahiligan ng kanilang pag-uugali ay ang nasa ng laman or pita ng laman na pakikipagtalik sa kapwa lalaki at pakikipagtalik sa kapwa babae. Naging palalo, kasakiman, kahalayan, kalibugan, pagtutungayaw, pagnanakaw at pagpatay at kung ano-ano pa. Yan ang ugaling tao na walang katwiran ng Diyos. No? Kaya umabot ang kasalanan ng tao sa ating Panginoon. Kaya ganoon na lang ang galit ng Panginoon sa kasalanan. Nanilipol niya ang Sodom at Gomora, tinupok niya ng apoy at asupre ang Sodom at Gomora dahil sa kahalayan na ginagawa ng mga tao. Ganon din sa panahon ni Noah. No? Talagang mga palano, mga kasakiman, mga kalibugan, mapagtungayaw, pagnanakaw at pagpatay ng doon kung ano-ano pa mga karamihan ang ginagawa. Kaya hindi maaaring magkaroon ng ganitong klaseng pag-uugali ang isang anak ng Diyos, no? Ni isa man sa nabanggit sapagkat ang banal na espiritu ay hindi kailanman nananahan sa mga taong may mga masasamang haka ng pag-iisip at ng puso. Praise the Lord. Hindi maaari, ni isa man lang sa nabanggit ko, hindi maaari magkaroon ng ganyang pag-uugali ang isang anak ng Diyos. O tayo dito, magpakatotoo tayo dito sa loob ng platform, listeners and viewers sa live, magpakatotoo tayo sa ating sarili. Tayo na nagpapahayag ng salita ng Panginoon, tayo mga nakikipagdebate ng salita ng Panginoon. Napakaganda na lumalabas sa ating mga bibig, especially kapag ang topic, Bride of Christ, kapag topic, pag-ibig, pagmamahal, pagiging tunay na Kristiyano, napakaganda ng mga lumalabas sa ating mga bibig. Ang tanong, totoo ba ito? Isinasabuhay ba natin ito? Nakikita ba ito sa ating personal na pamumuhay? Nagre-reflect ba ito sa atin? Oh. Kaya tanungin natin minsan ang ating sarili. Hindi ba tayo nagigilty na sa ating sarili na tayo nagpapahayag tayo ng salita ng Panginoon tapos ang ganda-ganda na lumalabas sa ating bibig, ang ganda ng pagkikipag-share na dapat maging ganito tayo, dapat maging ganyan tayo, huwag natin gawin yung mga bagay na ganyan, masama yan. Pero hindi naman nakikita sa ating personal na pamumuhay. Bilang Kristiyano, sino ang dinaya natin? O ay di ang sarili natin. Hindi ganun ang pag-uugali ng isang Kristiyano. Hindi ganun ang ugali na nais ng ating Panginoon. Dahil ang gusto ng Panginoon, tayo maging totoo. Tayo maging totoong mananampalataya, no, sa Kanya. Kaya lang naman maraming sumunod ito, ha, mga kapatid.
Alam niyo ba, kaya lang naman maraming sumunod at naniwala noon sa Panginoong Hesus dahil sa nasaksihan ng kanilang mga mata ang gawa ng Panginoon. Ano ito? Ang himala tulad ng pagpapagaling sa mga may sakit, bulag, pipi at bingi, mga pilay, at may mga sakit na ketong, kung ano-ano pa, no? Mga patay na binuhay ng Panginoon, doon sila naniwala dahil sa mga kamangha-mangha mga bagay sa kanilang paningin na nasaksihan nila. Ngunit ang totoo, malayo talaga ang kanilang puso sa salita ng Panginoon. Yun ang katotohanan. Yun ang masakit doon. Bakit? Kasi ang mga tao before, to see is to believe eh. Si Thomas nga, to see is to believe eh. Di ba? Eh sa atin bilang Kristiyano, dapat maniwala ka muna para makakita ka. Hindi po pwede yung makakita ka bago ka sumampalataya. Hindi ganun ang nais ng Panginoon. Kaya sabi nga ng Panginoon kay Thomas, nakita mo ako at ikaw ay sumampalataya. Ngunit katotohanan sinasabi ko sa inyo, katotohanan sinasabi ko sa inyo, ang hindi pa sa akin nakakita datapot sumasampalataya sa akin, nakita sa akin datapot sumampalataya na. Yun ang tinatawag na pananampalataya. Eh, karamihan ng unang noon na sumusunod, hindi lang mga apostol ang sumusunod kay Jesus, naging bantog ang pangalan ni Jesus Christ sa buong Judea, sa buong Nayon, Samaria at kung ano-ano pa, o sa Israel, no? O saan mang nayon naging bantog ang kanyang pangalan. Bakit? Dahil sa himala, mga kamangha-mangha, mga kababalaghan na kanyang ginawa. Ngunit ang masakit nito, hindi naman nila talaga pinaniniwalaan ang salita ng Panginoon. Doon lang sila naniniwala. Ang habol lang talaga nila doon, yung pagpapala. Yun lang ang naging habol ng mga tao. Tayo mga Kristiyano, yun lang ba ang habol natin ng pagpapala? Pag hindi na tayo pinagpala, mawawala na tayo sa Panginoon? Ay, hindi ganun. Ay, hindi ganun yun. No, hindi dapat tayo maging ganun. Katulad ni Job, na sinabihan niya ang kanyang asawa, haling na babae, no? Haling na babae. Sasampalataya lamang ba tayo sa Panginoon kung tayo pinagpapala? Hindi ba natin kayang sumampalataya kung tayo ay wala? Kung tayo ay anak? Hindi ganun ang ugali ng Kristiyano eh. Dapat ang ugali ng Kristiyano, maging anuman ang iyong sitwasyon sa buhay, nananatili ang iyong pananampalatayang matibay sa harapan ng Panginoon. Nananatili kang tapat sa ating Panginoon. Hindi ka palimba-limba, hindi ka pabago-bago ng pag-iisip, hindi ka nag-aalinlangan sa Panginoon. Wala naman exempted sa pagsubok ka. Wala naman exempted sa mga trial sa buhay. Wala naman exempted sa kalungkutan, sa kahirapan, kabigatan, at kung ano-ano pa, mga discouragement, wala exempted dyan. Lahat tayo, Kristiyano ka man o hindi, makakaranas ka ng ganyan. Pero nagiging kakaiba tayo dahil tayo, kahit meron tayong dinadala o bit-bit na problema, pinapadaan lang natin sa buhay. Sige, daan ka, problema, sige, daan ka. Pinapadaan lang natin. Hindi tayo yung nagbibit-bit ng problema. Kaya mga kapatid, ang pag-uugaling Kristiyano dapat matibay, dapat tapat, dapat matatag. No? Kaya nagpagaling ang ating Panginoong Jesucristo, doon sila naniwala eh. Pero tinatakwil nila ang salita ng Panginoon sapagkat ang sinasampalatayanan talaga nila ay ang mga himalang ginawa ni Jesus. Ngunit hindi ang kaniyang mga sinasalita, ni hindi man lamang nila pinakikinggan ang salita ng Panginoong Jesucristo. Kaya dito sa Juan Kapitulo 6, versikulo 53 hanggang 67, marami ang Panginoon sapagkat hindi nila pinakinggan ang Panginoon sa kaniyang mga sinasabi. Iniwan nila kasi hindi nila napag-unawaan eh. Parang ang napagkamalang patuloy nilang kaniban
ang ating Panginoong Jesucristo, no? Parang ano yan, ginagawa silang cannibal kasi nga sabi ng Panginoon doon, katotohanan, ang sino man kumakain ng aking laman at umiinom ng dugo ay ako'y sa kaniya o sumasa kaniya at siya ay sumasa akin. No, hindi yun napag-unawaan ng mga alagad na ang pagkakaalam nila talagang literal na kakainin nila ang laman at dugo, nandiri sila sa Panginoong Jesucristo. Kala nila literal na kakainin. Ay hindi po ganoon yun, yung sinasabi mga kapatid. Kaya dito sa John 6:53, 67, iniwan na marami ang Panginoong Jesucristo sapagkat hindi nila pinakinggan ang Panginoon sa kaniyang mga sinasabi or pinakinggan man ngunit hindi nila napag-unawaan sapagkat sarado ang kanilang mga puso pagdating sa salita ng Panginoon. Ngunit bukas ang kanilang puso pagdating sa pagpapala. Napaka-unfair. No? Napaka-unfair. Sarado ang puso pagdating sa salita ng Panginoon. Pagdating sa pagpapala, bukas nangunguna pa. How come? Hindi ganun yan. Oh? Pinakinggan man ngunit hindi nila napag-unawaan dahil sarado nga ang kanilang puso sa salita ng Panginoon. Kaya tinatanong ng Panginoon ang kaniyang mga alagad. Ano ang sabi? Ito napakasakit. Napakasakit. Ramdam ko yung ganitong salita ng Panginoon. Ibig ba ninyong magsialis din naman? Ang sabi ng Panginoong Jesucristo sa kanyang mga alagad. Pati ba naman kayo? Pati ba naman kayo iiwan ninyo ako? Pati ba naman kayo aalis din katulad nila na iniwan ako? Mabuti na lang si Apostol Peter. Bagaman hindi pa siya dito puspos ng banal na espiritu, ngunit nandoon na yung guided na siya ng Holy Spirit. Dahil sinabi ni Apostol Peter, Panginoon, saan kami paroroon? Gayong ikaw ang may dala ng salita ng buhay. Praise the Lord. Pati ba naman tayo mga kaibigan, iiwan ba natin ang ating Panginoon? Dahil sa mga bagay na dumarating sa ating buhay, hindi na natin paniniwalaan ang kapangyarihan ng Panginoon. Hindi, dahil sa ating mga sinasabi ng doktrina, hindi na natin paniniwalaan ang sinasabi ng Biblia. Kaya nga paulit-ulit kong sinasabi, dapat tayo ang sumunod sa Biblia para maging tama ang ating aral. Hindi ang Biblia ang susunod sa atin. Tayo ang sumunod sa salita ng Panginoon. Tulad din nga ito, no? Ng pagpapakain sa 5,000 kalalakihan. Dahil sa ginawa ng Panginoon, kaya sila naniwala. Okay? Pero kung hindi yun ginawa ng Panginoon, hindi sila maniniwala. Totoo yun. Dahil kung hindi yung ginawa ng Panginoon, hindi sila maniniwala. Nung merong 2 isda at merong 5 tinapay na binabata, ang ginawa ng Panginoon, itinaas niya. No? At dumami yung isda at yung mga tinapay na pinakain. Tignan, 5,000 kalalakihan pa lang yun. Hindi pa kasama yung mga kababaihan doon at mga bata sa sinasabi ng John chapter 6 verse 10 hanggang 15. O talaga napakarami. Pero napakain. O imagine sa panahon natin ngayon, no? Ganun karaming 5,000 kalalakihan. Napakarami nun. 100 taong pa nga lang na pumipila sa relief goods. Napakarami na. Tapos imagine, sa isang truck, 10-wheeler na truck, 1,000 tao. Na 1,000 tao, hindi pa sapat. Ganun kadami. Yung pinagpala ng Panginoon ang 5 tinapay at 2 isda na napakain ng Panginoon ang may 5,000 kalalakihan. Napakatindi nun. Doon sila naniwala sa pagpapala ng Panginoon. Kaya tayo bilang mga Kristiyano, maniniwala lamang ba tayo sa Panginoon dahil sa kanyang pagpapala at hindi sa kanyang mga salita? Hindi ganun. Kaya nga, ang mahirap sa panahon natin ngayon, marami sa mga Kristiyano
meron tayong kakilalang tao or naging malapit sa ating buhay. Tapos, yung tao na iyon, ginagamit siya ng Panginoon para pagpalain ka. Kasi ganun ang Panginoon eh. Gumagamit siya ng mga tao para maging daluyan ng pagpapala. No? So, yung tao na ito, nakilala mo at ginamit ng Panginoon para pagpalain ka. Ngayon, doon na lang nakatuon ang iyong kaisipan. Doon sa tao na iyon. Parang umasa ka na lang sa kanya, parang sumandal ka na lang sa kanya. Hindi ka na gumagawa, hindi ka na nagtatrabaho, o hindi ka na, ginagawa mo lang yung mga bagay dahil alam mong itong taong ito, pagpapalain ka. No? Kaya ginagawa mo yung mga bagay na alam mong susuplian niya. Hindi ganoon eh. Ay paano kung halimbawa itong taong ito, siya naman yung nawalan? Halimbawa kung itong taong ito nawalan na siya ng kakayanan para pagpalain ka. Yung katapatan mo ba sa taong ito o sa kaibigan mo ay ganun pa rin ba at hindi magbabago? Paano kung dumating sa point na ikaw naman ang kailangan ng taong ito na tinutulungan mo? Maaasahan ka ba niya? Katulad ng ipinakita niya sa iyo nung ikaw ay nangangailangan ng pagpapala, nung ikaw ay nangangailangan, tumugon siya, ngunit nung siya ay nawala at ikaw ay kailangan niya. Hindi dahil sa ito ang bayad ko, hindi dahil sa ito yung bayad ko sa mga utang ko o yung mga binigay mo ito, binabalik ko na kaya quits na tayo, hindi ganun. Puso. Kaya anuman na ang mga bagay na ibinibigay sa atin ng ating kapwa, maging malaki man ito o maliit, pahalagahan natin. Tanawin natin bilang isang utang na loob. Dahil sa totoo lang, napakalaki din naman ang ating naging utang na loob sa ating Panginoon. Pero marami sa mga tao ngayon ang naging walang utang na loob sa ating Panginoon. Yan ang katotohanan. Sa mga nagkiklaim na mga tunay na Kristiyano, marami sa mga tao talaga, mga Kristiyano, ang naging walang utang na loob sa ating Panginoong Hesukristo. Pasensya na po. Sorry for my words, mga kapatid. Kung tayo ba ay dumaranas ng matinding kahirapan sa buhay, magawa pa kaya nating sampalatayanan ng Panginoon? Magagawa mo pa rin bang magtiwala sa Panginoon at maglingkod sa Kanya? Naalala nyo ba ang mga sinasabi ni Paul, mga kapatid? Ito yung sinasabi ko na kapag tayo ba ay nasa bingit na ng kahirapan, kaya pa rin ba natin magpuri sa Panginoon, pumalakpak sa Panginoon, umawit sa Panginoon, magalak sa Panginoon? Kaya pa rin ba natin yan? Kahit na alam natin na ang ating mga asawa't anak ay wala nang kinakain dahil sa kahirapan, kaya pa rin ba natin? Yes! In good times, in bad times, nananatili ang pag-ibig ng ating Panginoon. Kaya nga, kung tinetest tayo, kasi sinusubok talaga tayo ng panahon, sa totoo lang. Sinusubok tayo ng panahon. Wala exempted yan. Kung ito yung kaparaanan para mas lalong magningas tayo sa pananampalataya, bakit hindi? Kaya sinasabi ni Paul sa Romans chapter 8, verse 38 to 39, sapagkat ako'y naniniwalang lubos na kahit ang kamatayan man, kahit ang buhay, kahit ang mga anghel, kahit ang mga pamunuan, kahit ang mga bagay na kasalukuyan, kahit ang mga bagay na darating, kahit ang mga kapangyarihan, kahit ang kataas-taasan, kahit ang kababaan, kahit ang alinmang ibang nilalang, at hindi makapaghihiwalay, ay hindi makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos na nasa kay Kristo Jesus na Panginoon natin. Hindi ang kahirapan, hindi ang pinansyal, hindi ang kagipitan, hindi ang bigatan, at kung ano-ano pa ang makapaghihiwalay sa ating Panginoon. We are more than conqueror. Tayo higit pa sa mananagumpay. Tinawag tayo ng Panginoon, hindi tayo talunan. Bakit? Kasama natin ang hari. Kapag kasama mo ang hari,
Wala kang dapat ipangamba. Kapag kasama mo ang provider, wala kang dapat ipangamba. Sa mga kaibigan natin, mga kapatid natin na OFW, nakakaranas ng kalungkutan, nakakaranas ng pagka-stress, kapatid, mayroong Diyos. Kasama mo ang Diyos. Hindi ka nag-iisa. Huwag mong kakalilimutan na lagi mong kasama ang Diyos. Kaya huwag tayong malungkot. Hindi dapat tayo nalulungkot. Hindi dapat tayo nagpapaalipin sa kalungkutan. Hindi dapat tayo nagpapakaalipin sa stress na nararamdaman. Kaya nga, guard your heart. Kung sinasabi ng Proverbs, guard your lips first. Ang sinasabi ko naman ay guard your heart. Guard your feelings, your emotion. Observe yourself. Obserbahan natin ang ating sarili. Kung tayo ba ay nasa pananampalataya pa, baka mamaya ay kinakain na tayo ng sarili nating emosyon. Baka mamaya bumabaon na tayo sa sarili nating kalungkutan na natatabunan na tayo. Hindi na natin kayang tumawag sa Panginoon. Dahil sa nararamdaman natin, hindi ganun. Huwag tayo magpaalipin ng sarili nating emosyon. Dapat magkaroon tayo ng pag-control, no, sa ating sarili, mga kapatid. Praise God. Kaya wala makapaghihiwalay sa atin. Sinabi nga, ni kahit ang kamatayan ay hindi makapaghihiwalay sa atin. No oras na, 7:43. Praise God. Kaya anumang mga bagay ang dumating sa ating buhay na kahit ang kamatayan man ay hindi makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig kay Kristo Jesus na Panginoon natin. Dahil ang totoong ugaling Kristiyano ay maningas sa pananampalataya, mapaglingkod sa Panginoon, malinis na hangarin at may matapat na puso. Hindi lamang sa Panginoon, maging sa ating kapwa. Higit sa lahat ay nag-iingat na huwag mahulog sa pagsalangsang sa kautusan ng Diyos. Nag-iingat tayo na hindi tayo mahulog sa pagsalangsang sa kautusan ng Diyos. Dalahin ko na sa conclusion, mga kapatid. Kaya marami pang binanggit si Pablo tungkol sa pag-uugaling gaya ng kay Kristo, no? Sa kaniyang sulat sa mga taga-Efeso. Sinabi doon, iwan na ninyo ang dating pamumuhay. Iwan na ninyo ang dating pamumuhay. Hubarin na ninyo ang inyong dating pagkatao na nasisira dahil sa masasamang pagnanasa. Magbago na kayo ng diwa at pag-iisip. At ang dapat ninyong isuot ay ang bagong pagkatao na nilikhang kalarawan ng Diyos at nahahayag sa matuwid at banal na pamumuhay ayon sa katotohanan. Basahin ninyo, Efeso 4, versikulo 22 hanggang 24. Mahirap ngayon, mga Kristiyano na itong mga ito, kapag ikaw ay nagbabahagi ng salita ng Panginoon patungo sa kabanalan, ay lalaitin ka pa, pagtatawanan ka pa. Bakit? Napaka-imposible sa kanila ang lumakad sa kabanalan. Napakahirap para sa kanila ang lumakad sa kabanalan. Ibig sabihin, tali pa rin. Nakagapos, nakabandage pa rin ang kasalanan. Hindi ganun. Ang sabi nga maging tulad din naman tayo ng pag-iisip ng ating Panginoong Jesucristo. Ang pag-iisip ba ng ating Panginoong Jesucristo nakalagak ba sa pagkakasala ng mga tao? Nakalagak ba para sa mga pita na naman? Hindi. Kaya kung ano ang pag-iisip ng ating Panginoong Jesucristo na ipinapakita niya sa mga tao, maging ganun din naman tayo. Yung modelo, nagiging modelo ang ating Panginoong Jesucristo. Dapat maging ganun din naman tayo. Yan ang mahirap sa panahon ngayon. Attitude ng mga Kristiyano sa panahon natin ngayon. Hindi ko naman nila lahat. Pero sad to say, marami sa mga Kristiyano, yung may mga bad habit pa, yung mga hindi pa maiwasan na mga bagay, ito yung mga old nature nila na dapat sana ay iniiwan na nila, di ba nga, no turning back, iniiwan na nila, nadadala pa nila sa pamumuhay nila bilang Kristiyano. Hindi ganun. Hindi ganun ang gusto ng ating Panginoon. Kaya dapat nating laging tandaan
na ang pinakalayunin sa atin ng Diyos bilang kanyang mga anak ay hindi ang ating pangsariling kagustuhan lamang. Ha? Kundi ang pagbabago ng ating mga pag-iisip para maging mga banal. Napaka-imposible sa iba eh. Paano yan? Napaka-imposible na maging banal. Hindi mo talaga kaya. Hindi mo talaga kakayanin maging banal. Hindi mo talaga kakayanin lumakad sa kabanalan kung wala ang banal na espiritu sa iyo. Hindi mo talaga kakayanin yan. At hindi mo rin mababago ang iyong sarili. Yung gugustuhin mo lang na baguhin ang iyong sarili sa sarili mong kagustuhan, sige, mababago ang iyong sarili. Magiging in ka nga lang sa sanlibutan. Ano yung mga sunod sa uso na yung hikaw dito, tagtad ang hikaw, tapos yung mga, kung ano-ano mga, di ba? Ginagawa sa katawan. Dahil sunod sa uso, nagunga ang iyong sarili. Pero kung ang banal na espiritu ang nanahan sa iyo bilang Kristiyano, hindi ka magiging sa sanlibutan, kundi magiging ilaw ka ng sanlibutan. Nais niyang lumago tayo sa spiritual na pamumuhay, na maging kagaya ni Kristo. Hindi ito na nangangahulugan na mawawala na ang ating mga personalidad o magiging tulad tayo sa walang isip na mga clones. No? Tulad ng mga ganun. Ang pagiging gaya ni Kristo ay pagbabago ng ating mga pag-iisip. Take note, ang pagiging gaya ni Kristo ay pagbabago ng ating mga pag-iisip. Muli sinasabi sa atin ni Pablo, huwag kayong makiayon sa takbo ng mundong ito o ng sanlibutan. Sa halip, hayaan ninyong baguhin ng Diyos ang inyong pag-iisip upang maunawaan ninyo ang kanyang kalooban. Hanggat hindi tayo nagpapasakop sa ating Panginoon, hindi talaga natin maunawaan ang kanyang kalooban, mga kapatid, sa totoo lang. Sa gayon, magagawa ninyo kung ano ang mabuti, kalugod-lugod at ganap na kalooban ng Diyos. Roma Kapitulo 12, versikulo 2. Mga kapatid, ang sinasabi ko po, hindi natin kayang lumakad sa ganang ating sarili lamang na wala ang ating Panginoon, na hindi nakagabay ang ating Panginoon. Iba ang pamumuhay bilang Kristiyano na guided ka ng banal na espiritu kaysa sa pamumuhay na hindi ka guided ng banal na espiritu. Kalooban ng Diyos na magkaroon tayo ng uri ng pag-iisip na binanggit sa sermon ni Jesus tungkol sa ang mapalad. No? Mateo Kapitulo 5, versikulo 1 hanggang 12. Kung babasahin po natin yun. At dapat na nakikita sa atin ang bunga ng Espiritu. Galatia Kapitulo 5, versikulo 22 hanggang 23. Na ginagaya ang mga prinsipyo ni Pablo sa pag-ibig. Sa pag-ibig. Pag-ibig saan? Pag-ibig ba sa salapi? Pag-ibig ba sa material na bagay? Pag-ibig ba sa kung ano-ano? Hindi, pag-ibig sa Diyos. Pag-ibig sa kapwa. Pag-ibig sa ministry na ginagawa natin sa ating Panginoon. Mateo Kapitulo 5, versikulo 1 hanggang 12. Galatia Kapitulo 5, versikulo 22 hanggang 23. Na ginagaya ang mga prinsipyo ni Pablo sa pag-ibig sa ika-13 kabanata ng Korinto, Kapitulo 1, versikulo 13. No? At nagsisikap na hubugin ang ating mga buhay para magkaroon ng mga katangiang inilahad ni Pedro na isang buhay na mabunga at epektibo sa ating pananampalataya, na dapat po ay nagbubunga tayo, mga kapatid, sa ating pananampalataya. Yan ang ugaling Kristiyano. No? Halimbawa, bilang Kristiyano, Panginoon, sa loob ng isang buwan, kailangan meron akong tao na madadala sa iyo. Kailangan meron akong tao na tatanggap ng iyong mga salita. 'Di ba? Yun yung goal. Bilang Christian, yun yung ano natin, conviction natin sa ating Panginoon. Nagkakaroon tayo ng kasunduan sa Panginoon. Sa loob ng isang buwan, kailangan meron akong tao o kahit isang tao ang makakakilala sa iyong mga salita. Gamitin mo ako, Panginoon.
O di ba napakaganda? O, meron tayo, sa loob ng isang taon, meron tayo 12 buwan. O, ay di 12 tao. Katulad ng sinabi doon sa Acts chapter 19, verse 1 hanggang 7, no? Na binautismohan, 12 kalalakihan ang binautismohan ni Apostle Paul. Di ba? Kung magkakaroon tayo ng ganung pag-iisip na hindi lang dapat tayo yung iniisip natin na ligtas na ako, wala na akong pakialam. Hindi. Paano ang iba? Paano ang ibang mga tao? Hindi ba pinahayo tayo ng ating Panginoon? Humayo kayo. Hindi lang naman yun sinasabi sa mga apostol, maging tayo din naman. Dahil tayo yung chosen generation na magpapatuloy sa nasimulan ng mga apostol. Dahil sa totoo lang, hindi pa tapos ang ginagawa ng mga apostol. At tayo ang nagpapatuloy nun. At tayo bilang Kristiyano, nag-uumpisa pa lang tayo. Huwag nating isipin, matagal na tayo sa ministry, kaya matibay na ako. Aba, mag-ingat ka, baka mabuwal ka. Pagpapatuloy. Yun ang nararapat. Bisan hinay, basta kalunay. Ika nga sa Bisaya, kung tama ang Bisaya ko, ha? Bisan lahinay, basta kalunay. Kahit lang mabagal, basta tuloy-tuloy, umuusad. Walang problema doon. Ibig sabihin, pagpapatuloy pa rin. Kaya ang kayamanan, material na bagay, bahay, sasakyan o trabaho, iyan ba ang tinuturing natin na great miracle ng Panginoon? Kasi minsan, no, kapag may nangyayari sa ating buhay, minsan parang yun na yung pinaka-great miracle para sa ating buhay. Hindi ko naman inaano, ha, baka ma-misinterpret. Hindi ko naman kinukundina or may ibang pahiwatig na sinasabi ko yung kayamanan, mga material na bagay, bahay, sasakyan, no. Yun nga lang, baka ang iniisip ng iba, ito yung pinaka-great miracle na ginawa ng Diyos sa buhay nila. Hindi po yun. Hindi ang mga anumang bagay sa atin ang miracle ng Panginoon. No? Hindi ang anumang o kung ano-anumang mga bagay sa ating buhay ang great miracle ng Panginoon. Kundi iyan ay isa lamang uri ng pagpapala ng Diyos sa buhay mo. Ha? Isa lamang yung isang uri ng pagpapala sa buhay mo. Hindi pa yan yung talagang totally great miracle na ibinigay sa iyo ng Diyos. Oh, alam niyo ba kung ano ang pinaka-great miracle na ginawa ng Diyos sa atin? Ano ito? Ang pagbabago. Ang baguhin niya tayo. Ang iligtas tayo sa tiyak na kamatayan ng kasalanan. Iyan ang great miracle ng Diyos na ginawa sa buhay nating mananampalataya. Yung mabago tayo. Yan ang pinaka-great miracle. Yung hindi na tayo katulad ng dati. Yung binihisan na tayo ni Kristo. Yung meron na tayong banal na Espiritu. Yan yung great miracle na ginawa ng Panginoon sa buhay natin. Hindi yung mga material na bagay dahil iyan ay pagpapala lamang yan ng Panginoon sa iyo. In 2 Corinthians chapter 5 verse 17, mga kapatid. Therefore, if any man be in Christ, he is a new creature. All things are passed away. Amen. Behold, all things are become new. Hallelujah. Salin. Ano ang sinasabi sa ibang salin, mga kapatid? The old has gone, the new has come. Has come. Amen. Lumipas na ang mga dati. Narito tayo pawang binago ng ating Panginoon. Ang mga kapatid, ang pag-uugali ng isang tunay na mananampalataya, ang pag-uugali ng isang Kristiyano, mga kapatid, ito ay ang pagpapatuloy. May ginagawa kang ministry sa Panginoon, ituloy mo. Kung kinukutya ka dahil sa mga pangangaral mo sa Panginoon, ituloy mo. Dahil hindi ka naglilingkod sa tao. Hindi ka naglilingkod para sa kanila. Naglilingkod ka para sa Diyos. Amen. Diyos ang pinaglilingkuran mo at hindi ang tao. Ang lahat ng mga bagay na ginagawa mo ay para sa Diyos. Siya nga. At hindi sa tao. Ang mga kapatid, isa sa mga bagay, mga kapatid, na sinabi talaga ng Panginoon na talaga natatsa ko habang ginagawa ko ang lesson na ito.
Parang ini-imagine ko yung feelings or emosyon ng Panginoon na sinabi niya sa kanyang mga alagad nung iniwan siya na marami. At iba naman kayo, ay iiwan niyo rin ako. Oo nga. Dahil lamang sa aking mga salita na hindi ninyo nagustuhan, dahil lamang sa aking mga salita na hindi ninyo napag-unawaan, tatalikuran ninyo ako. Sinabi niya yun sa kanyang mga alagad, pati ba naman kayo, ha? Tatalikuran niyo ako. Tayong mga kapatid, dahil lamang ba sa mga bagay na dumarating sa ating buhay na hindi natin napag-uunawaan, magkakaroon na ba tayo ng doubt sa Panginoon? Mag-aalinlangan na ba tayo sa Panginoon? Huwag nawang mangyari mga kapatid. Dahil maging ako man, na buhay na nagpapatotoo, hindi talaga naging madali. Kahit hanggang ngayon, patuloy ang aking paggapang para lamang makaraos at makatungtong sa finish line. Amen. Nagsisimula pa lang ako mga kapatid. Tayo, nagsisimula pa lang tayo. Kaya sabi ko, itong ministry na ito ng Rangers of God na patuloy kong pinapanalangin sa Panginoon, lalago ito. Lalago ito, mga kapatid. Amen. Ang hahawakan ang ministry ito. Basta para sa Panginoon ang ginagawa natin. Amen. Hindi pababayaan ng Panginoon na mapahiya ang kanyang mga anak. Lalago at lalago ito. Lalago. Praise the Lord. Purihin ang ating Panginoon. Siguro dito ko natatapusin, Captain. Maraming salamat mga kapatid sa ating Panginoon sa kanyang mga salita. Maraming salamat. Cap, ibinibigay ko na po sa inyo ang pagkakataon, Captain. Salamat sa ating Panginoon. Oo, purihin ang Diyos sa powerful message. Okay bang dating ng sound ko, kapatid? Opo, Captain. Okay, para Malinaw po. habang nagpapahinga ka, gumawa ka na ng mga pangalan.